Sumagpi nga muna ako pag niniyog at mamaya pag nagpartihan ay, sigurado na. At ako nga pala si Ube, ang aspiring vlogger ng Quezon, na may linyahang, ako nga pala may kwento! Biglaan nga lang ang aming pagniniyog na are. Paano ba naman ay may bagyo nga? Sayang daw naman yung niyog kung malalaglag laang. Di kami ay umahon na. Malapit lang naman ay mga 10 minutes times 5. Iya! Pagdating nga namin ng balagbag ay agad na kaming nagsimula at baka kami maabutan pa ng ulan. Kung nakikita ninyo, si tatay ang mangangawit, si Biray ang mananapas at kaming dalawa ni Bunso ang maninimot. Mauhaw din naman pala ang manimot ay. Buti na lang din at libre ang buko. Nung bata pa nga ako ay palagi ako sinasama din ni nanay pag sila'y nagniniyog. Paano ba naman at kinukopra ay dihigsalan ano? At sa pamamaak na yaan, ako'y tuwang-tuwa at alam ko bang may tubo. Tapos iniipon ko sa bao. At yun ang aking kutkote na parang sitserya. Kaya naman hanggang ngayon ay tubo pa rin ang paborito ko. Madali lang naman ang manimot. At yun ang akala ko. Pero pag ang niyog ay pumunta na sa sukalan o kaya naman ay sa tipas, ay yari na. Kasunod ay puro arat na. Tapos pag sineswerte pa ay may bahay pa ng hilulumbo. Iya, dapat lamang ay matalas ang mata mo kung saan babagsak ang niyog. At nang walang masyadong maraming ligsang, abay sayang din. Jackpot naman ang mangunguray sa mga ligsang na yan. Nang medyo makaramdam na nga kami ng gutom, ay pinauna na ako ni tatay sa kubo ni Tito Isid at ako nga ay magluto na daw ng sinaing. Dini ay patsagaan na ang pagdikit ng apoy at wala naman dining gas. Ay bagay naman ako'y bababa pa. Ay lintis, gabi na yun bago makaahon uli. Ayos na sa akin ang walang gas kaysa naman walang pandikit, Balam din naman pala magutgut ng uyo Tapos ay napaisip ako na kagaling din pala ng mga kabataan nung unang panahon at natitiis magutgut ang uyo sa palo. Pero wala na yata namang nakakaranas noon ngayon at yun ay naririnig ko na lang sa punsyonan o kaya ay umpukan. Di na kailangan lumayo at sa bunsuran pa lang ay may tubig na. Yan na din ang iniinom din Kagaling Napakasimple naman ng buhay din ay basta't may bigas ka, buhay ka na. At kahit ang mga pang-ulamin naman ay di nila sa palipaligid makikita. Basta't ikay may tanim ay talbos ng balinghoy, kamote, lagikuway, tapos kadaming panggata, mangawit ka lamang. At may kayuran din naman, wala sa gutom. Tamo naman at umapoy din. Wari ko'y ari malapit na, inini na ay. Nang isi ko'y ahonin na, ay pinakuha ko na sigaroy ng dahon ng saging at doon na lang kami kakain, maigi pa. Maya-maya pa nga ay dumating na rin si Tito at saka si na Marlon na nagtatabas din naman pala din sa kanilang niyugan. Tamo naman at pamait na, abay ang aming ulam ay pangkasarapan, talbos ng balinghoy, sardinas, at saka ay may dessert pa na langka. Alam nyo bang yan ay hinog sa puno? Pagkatapos nga namin magpahindag, abay dyan na uli. Ibang-iba naman talaga ay pag nasap na ng tiyan. Tama naman ang energy. Ako nga pala may kwento. Ganda Sa kabusugan nga ay hinihirap pa akong umakyat. Pero buti na lahat ako'y nakaandam agad. Akalain mo si tatay ay bigla-bigla na naghagis ng niyog. Muntik na ay. Kunti na laang. Ako naman ay kihagis na din. At aring mga niyog na ay aming iipunin doon sa may buntunan. At doon na rin tatapasan. At yun naman ay kabisado na ng mga ngarga. Pinupuntahan ng mga buntunan para ipunin at kunin yung mga niyog na tapas na. Iyan ang ginhawa namang makita yung bakit ay puno ay. Nakailang karga din kaya kami. Pag ari na ibaba at naipakwenta ay mamay partihan na. Ay kahusay. Nang matapos na nga kaming magniyog ay namahinga lang kami na kaunti at kami bumaba na at baka maabot na naman kami ng ulan ay baka bumaha pa. At yun lang ang kwenta ko for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!